So tingin ko dahil ang pamantayan ay mababa, substantial grounds lang, baka ito'y lumusot at ma-confirm ang charges dahil mababa yung standard. Kumbaga ho dito sa atin sa Pilipinas, kailangan ikaw yung kumalabit ng gatilyo para ikaw yung kasuhan ng murder. Pero sa kanila kahit po parang substantial grounds lang. Sa ngayon, sa ganitong stage, no, para ma-convict sa ICC, kailangan din ng proof beyond reasonable doubt. Mhm. So doon, pero kailangan mo ng trial bago mo mapatunayan yung proof beyond reasonable doubt. Pareho sa atin yon. Yun ang standard din sa Pilipinas para ma-convict. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung confirmation of charges pa lamang. Mhm. So ang Mhm. tanong ay, makakalusot ba sa confirmation of charges? Mako-confirm ba ang charges at aabot ba sa trial? Tingin ko oo. Kasi ang hinahanap lang ng ICC at this point ay substantial ground. Ano ang definition ng substantial ground sa ilalim ng rules ng Rome Statute o ng ICC? Mhm. Kailangan lang makita nila na mayroong material, no, na ebidensya na pwedeng kumumbinsi sa isang average reasonable person na yung inaakusahan ay maaaring siya nga ang gumawa. So reasonable grounds lang ang kailangan. At ang pamantayan sa ICC ay hindi naman kinakailangan na ikaw mismo ang pumatay. Mhm. Dahil ang aligasyon ay widespread at systemic, kailangan lang nilang patunayan at this stage na alam niya na mayroong patayan pero hindi niya ginawa ng paraan, o he could have done something, no, pero he chose not to. So ito yung mga ipinapakita nila, or he induced it. Mhm. No? So kaya ang pinapakita ngayon ng prosecution ay mga speech Mga ni President videos. Duterte, videos. Kasi yun lang ang kinakailangan nilang ma-check. Kailangan lang nila i-check yung mga checklist nila. No? O, alam ba niya? So papakita nila yung mga videos. Iniutos ba niya ito or in-encourage ba niya ito? Wala ba siyang ginawa tungkol dito? So tingin ko kung yun lang ang checklist, mababa kasi ang standard ng substantial grounds, malamang ito ay ma-confirm. So, kumbaga ho, 'di ba may mga dito ho sa Pilipinas may mga halimbawa ay news clippings o kaya po yung sa dyaryo na hindi po parang inadmissible in court kasi nga second hand information ito. So ibig sabihin yun hong mga video ni Duterte na ipinalabas po roon yung kanyang ipapatay nyo sila, etc. Sagot ko kayo. Mukhang sasapat na po yun. O alam mo, Sander, isa pa yung magandang obserbasyon, ano? Kasi sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga interpretasyon tungkol sa mga salita ng mga kilalang personalidad, no? Sa atin, meron tayo sa Tagalog, ang tawag ay siste. Alam mo yung Siste. siste niya lang yan. Mhm. Yung hindi naman niya talaga ibig sabihin yan, pero gusto lang niya sabihin yan to tease, no? Para asarin, inisin, o magpalaki, no, ng kanyang kakayanan kahit hindi naman hyperbole, no, para lang magsilbing leksyon o panakot sa mga masasamang tao. Tayo, Pilipino, naiintindihan natin yung ganung mga siste, mga nuances ng language. Pero sa ICC, kapag sinabi mismo ng akusado ito, they don't understand those cultural nuances at maaring ma-misinterpret ito na pag-amin o hayagang pag-induce, pag-encourage sa mga pagpatay. Kaya tingin ko yung ating rules on hearsay evidence ay hindi pareho sa pamantayan doon sa ICC. Mhm. Kaya kung dito Mhm. ang perspective natin ay hindi pwede ang media clippings, hindi pwede ang videos, hearsay yan. Pero sa ICC, iba ho kasi ang pamantayan, iba ho ang rules of evidence. So hindi ho pwedeng sabihin nung kanyang depensa na nagbibiro lang ho ang dating Pangulo nung sinabi niya yan. Kasi parang kaming mga Pinoy, meron kaming ganun na figures of speech, pagmamalabis, hyperbole, para, para lang po, yun nga, manakot, etc. So hindi ho nila tatanggapin yon. Well, ginamit na yan ng depensa. In fact, isa yan sa mga arguments ng defense na ito ay political hyperbole lamang. Pero ang pinapound ngayon, ang inuulit-ulit ngayon ng prosecution ay under oath. Yung mga Mhm. sinabi ni President Duterte doon sa Senado, no, nung siya ay humarap at iba pang mga pagdinig na siya ay under oath. At sa ibang bansa, lalo lang sa ICC, malaki kasi ang ibinibigay na weight kapag ikaw ay nagsalita under oath. Si President Duterte kasi kahit under oath, yun ang karakter niya, yun ang kanyang the way he talks, the way he conveys his message,
gano'n ang paraan niya para iparating sa mga Pilipino na siya ang dapat na managot, no? Mhm. Sinasabi niya 'yon, but hindi pa tungkol sa mga patayan, pero sa ICC kasi 'yun ang interpretasyon dahil under oath, may pag-amin, merong hayagang pag-encourage sa mga pagpatay. Opo. Attorney, ang sabi rin po ni Attorney Kaufman, yung kanyang depensa na wala naman daw smoking gun o parang direktang evidence na magtuturo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniutos niya itong mga extrajudicial killings. Alam mo, Xander, isa yan sa kailangan ipaliwanag natin. Ano? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi naman charged, hindi naman kinasuhan si President Duterte ng aktual na pagpatay. Mhm. Hindi naman yun ang kaso niya eh. Hindi siya kinasuhan na he murdered someone, na he shot someone. No, no, no. He is being charged based on command responsibility. So, ang kailangan lang ipakita ng prosecutors ay alam niya na mayroong patayan, pero hindi niya ito ginawa ng paraan para maibsan, no, ang ganitong polisiya. Na siya pa mismo ang naglabas ng ganitong policy na ito ay widespread, systemic government policy. Pangatlo, kailangan lang ipakita ng prosecution na in-induce o in-encourage niya ang mga ganitong pagpatay. Yun lang ang kailangan ipakita eh. Kasi yun lang yung charge Mhm. laban sa kanya. Sa ICC statute o sa Rome statute, yung command responsibility ay isang paraan para ikaw ay managot. Sa Pilipinas, hindi eh. Mhm. Kailangan ikaw mismo ang pumatay, ikaw ang direktang nag-utos, direktang nag-induce o nagsuhol. Doon sa ICC, iba ang pamantayan. At ang kasong isinampa laban kay President Duterte ay hindi naman actual murder. Hindi siya ang pumatay. No? Hindi na sinasabi ng prosecution. Kung hindi alam niya na mayroong malawakan at systemic na pagpatay, pero hindi niya ito pinigilan. In fact, siya ang nag-encourage at ito'y ginawa niyang isang government policy. So yun lang ang kailangang i-check ng prosecution. Opo. Attorney, kung gayon po, na parang sa inyo pong basa, matutuloy ito into a full-blown trial, posible rin pong maglabas na rin ng warrant of arrest and ituloy din sa korte yung sa kanyang mga co-perpetrators naman, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo et al. Yes, I think that is just a matter of time, Sander. No? Dahil yung aligasyon ng depensa at prosecution, no? Na parang ang sinasabi nila ay, ito ang sinabi niya. Hindi, hindi, ito ang ibig sabihin niyan. Para malaman ng ICC kung ano talaga ang totoong ibig sabihin, kailangan ng trial. Mhm. Di ba? Mhm. So, kailangan i-confirm yung charges at kailangan mag-trial para maipakita ng magkabilang panig ang kanilang ebidensya. Good yun for President Duterte na finally magkaroon ng trial para maipaliwanag niya kung ano ba ibig sabihin nito. No? Kasi wala naman talagang smoking gun, sabi mo nga, Mhm. na magsasabing iniutos niya na si Duterte ang nag-utos na papatay. No? So wala naman talagang gano'n. So good sa kanya na magkaroon ng trial para makita na talaga na yung kawalan ng ebidensya. Good rin ito para sa mga biktima dahil finally, no, mapapakinggan ang kanilang mga sinasabing ebidensya. So trial talaga is necessary. At kung trial is necessary, kailangan i-confirm ang charges at kailangan mag-issue ng warrant of arrest dun sa mga ibang co-perpetrators para they will have their day in court. Tama ho ba ako ng interpretation, attorney, na yung confirmation of charges hearing ay parang preliminary investigation sa atin? Actually, wala tayong Walang version. confirmation of charges no, sa Mhm. ating sistema. Tapos na yung preliminary investigation eh. Nagkaroon na ng Mhm. preliminary investigation bago pa mag-issue ng warrant of arrest. So nagkaroon na ng ganung determination, yung kamukha nung sa atin. Correct. Yung Opo. preliminary investigation, may probable cause hearing, nangyari na yon at naglabas na nga ng warrant. Itong confirmation of charges, walang ganitong equivalent sa Pilipinas, no? Ang pinakamalapit ng masasabi ko diyan ay yung demurrer to evidence, no? Parang Mm. matapos magpresenta ng ebidensya ng prosecution, o pwedeng hamunin ng depensa sa atin, sa ating rules, na mababaw naman pala yung ebidensya, o pwede na akong i-dismiss yung kaso. Or parang bail hearing sa atin sa Pilipinas. Yung ba magpapatikim muna ng ebidensya ang prosecution para ipakita that the evidence of guilt is strong. At kung mahina ang ebidensya, pwedeng pawalan muna ang akusado. Mhm. Pero sa ICC kasi wala pang presentasyon ng evidence. No? Aligasyon pa lang. Sinasabi pa lang ng prosecution kung ano yung kanilang ihaharap na
ebidensya. At sasagot lang yung depensa at sasabihin, ito ang magiging sagot namin dyan. At base sa pagsusuri, pagkasaalang-alang ng ICC, titimbangin niya, ito ba dapat pa nating pakinggan para pumunta sa trial? Kung Mhm. obvious naman na mukhang wala namang ebidensya, i-dismiss na or ibabalik sa prosecution, hanap pa kayo ng ibang ebidensya. So ganun lang yung mangyayari ngayon, yung confirmation of charges. Walang equivalent sa atin. Opo. Sa palagay niyo ho ba meron pang hihinging karagdagang mga ebidensya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 dun sa magkabilang panig? Tingin ko at this stage, he says, she says. Ito ang sabi niya, ito ang sabi niya. So, I think hindi maghahanap ng karagdagang ebidensya. I think gugustuhin ng chamber na mapakinggan, no? Mhm. Makita na yung sinasabing ebidensya. Kasi alam mo, Sander, redacted. Medyo Opo. tinakpan-takpan ng Mhm. prosecution at sila ang pumili kung ano lang ang dapat nating malaman. No? So halimbawa, isa lang yung ebidensya nagsasabing may direktang utos si President Duterte, ayun yung incident number 1, Mhm. na umano ay may May tumawag, tumawag daw. Oo. isang testigo, at ang sabi nung tumawag ay, sige, papatay nyo. Pero hindi binanggit ang kanyang pangalan, ang sabi si Superman. So Mhm. kailangan lang ng trial eh. Kailangan ng trial para ilabas yun na nga, yung testigo na yan at ang matanong namin kung sino nga ba yung tumawag sa kanya at paano niya naman naisip na si Superman ay si President Duterte. So yun yung kailangan. No? Hindi new evidence, hindi karagdagang evidence. Kung hindi siguro mapakinggan, makita natin ano ba yung sinasabi ninyong ebidensya ninyo. Opo. Ah, lalabas po ako dun sa pagdinig, no, Dean. Yun hong effect naman, aminin po natin na sa ating bansa, meron pa rin pong mga taga-suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagre-reflect po sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. Sa inyo ho bang palagay, mas makakaambag pa sa kandidatura ni VP Sara Duterte itong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa ngayon, I think kung ikaw ay panatiko at naniniwala kay VP Sara, itong nangyayari kay President Duterte ay isang pag kumbaga it will flame up, no? Magpapalagablab pa lalo ng iyong galit sa kasalukuyang administrasyon kasi and how this is how they are portraying, ito nila Mhm. pinapalabas sa ating media na kawawa naman si President Duterte at ang lumalabas nga ay parang wala siyang kalaban-laban sa isang hukuman na puro dayuhan ang naghahatol. So malaki ang epekto kasi lalong mapag-aalab, no, yung damdamin ng mga loyalista. Kung maalala mo, itong appealing to the base, itong strategy na pag-appeal na lamang sa iyong base, huwag mo na kumbinsihin yung mga ayaw sa'yo, Yung iba. doon ka na Mhm. lamang sa mga may gusto sa'yo. Ito yung ginamit din ni President Trump. No? Kaya yung mga Mhm. language niya, yung mga sinasabi niya, ay yung mga gustong marinig ng kanyang mga supporter. At tingin ko, yun din ang magiging epekto dito. No? They will appeal to the base at yung base nila ay solid, yung loyal, at lalong magagalit sa present administration o kung sino mang i-endorse niya dahil nga sa ginagawa ngayon kay President Duterte. Opo. At sa iba pang mga paksa, attorney, ito hong nangyaring gulo sa Middle East, sa palagay niyo po ba makakaapekto po sa ating political scene? O ano ang magiging effect po nito? Well, lahat naman talaga ng current events na mga pangyayari sa ibang bansa na politikal doon ay makakaapekto sa atin dahil tayo ay miyembro ng international community relying on imports. No, halimbawa, ang gasolina, Opo, langis langis. na Mhm. nanggagaling sa Middle East ay maapektuhan because of this. No? Dahil dyan, siguradong tataas ang presyo ng langis sa Pilipinas. Baka umabot tayo sa puntong kailangan magrasyon at alam naman natin pag tumaas ang gasolina, tataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin at dahil hindi naman tumataas ang sweldo, magkakaroon ng political unrest. Ang ating mga kababayan ay magagalit, no? Dahil mararamdaman nila ang epekto. So makakadagdag ito sa instability at sa unrest. Nakasalukuyan na tayong napaka-divided na bansa. Magagamit din ito ng mga politiko para i-highlight na ang pagtaas ng presyo ay dahil sa kasalukuyang administrasyon. So maraming maniniwala at magkakaroon na naman ng political instability. Opo, speaking of political instability and yung kumbaga po paninisi sa kasalukuyang administrasyon, ano ho ang dapat na gawing aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo po na tayo ay kaalyado ng Amerika? Alam mo, meron siyang kailangan gawin internationally at saka domestic. No? Sa ibang bansa, so sa internationally,
Kailangan kasi na makisama si President BBM sa panawagan ng buong mundo to a ceasefire, no? Na Mhm, mga mm. miyembro ng United Nations, dahil tayo ay isa sa mga aktibong miyembro ng United Nations na humingi ng ceasefire at mamagitan sa magkabilang panig upang mapahupa, ma-de-escalate ang sitwasyon upang hindi na ito lumaki pa. Bakit? Kasi napakaraming Pilipino sa Middle East. Napakaraming Pilipinong pamilya maapektuhan kapag nawalan sila ng trabaho o hindi nakapagpadala ng kanilang mga pera sa Pilipinas. So it is to our best interest na magkaroon ng ceasefire, ma-de-escalate ang situation. Yan ang dapat na tulungang ma-achieve ni President Duterte on the international scene. On the domestic scene, kailangan siguro paandarin natin yung ating mga social welfare provisions. Kailangan tugunan natin yung biglang pagtaas ng presyo Mhm. ng gasolina upang hindi naman magkaroon ng inflationary effect. Kailangan magbigay tayo ng mga ayuda, no? Kasi emergency situation ito. Kailangan magbigay ng ayuda sa mga drivers, sa mga pangunahing tatamaan ng pagtaas ng gasolina, sa mga pamilyang hindi ma-afford ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito kasi ay darating. Hindi ito question na darating ba o hindi. Darating ito, mangyayari ito. Mhm, It's just a mhm. matter of time, Sander. Opo. Yung ano ho, pagtanggal ng VAT sa langis, makakatulong ho ba o baka meron namang economic effect? May malaki ho ang economic effect kasi, no, dahil yung pondong nalilikom ay nagagamit din for social welfare at hindi naman kasi yung mahihirap ang Ang naapektuhan. makikinabang Mhm. pagka tinanggal mo yung VAT, no. Hindi naman sila yung bumibili o nagkakarga ng gasolina. So siguro mas magandang ayuda ang ibigay dun sa mga talagang nangangailangan, no. At yung mga ayudang yun ay nanggagaling sa mga nakokolekta sa pagtaas ng gasolina. Opo, attorney, siguro po panghuli na lamang, nabanggit nyo kasi parang we are so divided, yung ating mga kababayan parang sa pula sa puti. Ano ang maipapayo nyo sa amin na nag-aabang po dito sa magiging resulta ng investigasyon po ng International Criminal Court sa kaso po ni dating Pangulong Duterte? Siguro dapat pagtiwalaan natin ang proseso. We should trust the system. No? Hindi ito dapat pagsimulan ng alitan ng magkabilang panig. Ako po naniniwala na mayroong mga safeguards sa ICC Rome Statute, sa institusyong ito, na mapapangalagaan ang karapatan ng akusado ni President Duterte at ng mga nagrereklamo. Tandaan mo, Sander, tandaan natin na ang Mhm. pamantayan ay kailangan patunayan nila na ito ay systemic at widespread. Hindi lahat ng pagpatay ay pumapasok sa kapangyarihan ng ICC. Hindi porket may namatay, nasa ICC dapat ang jurisdiction. Dapat tingnan din ng ICC. At alam nila yan, ito ba ay widespread? Ito ba ay systemic? Ito ba ay government policy? So sa mahigit 200,000 na inaresto ng mga panahon na yon, merong 3,000 mahigit, 3,900 na umano ay namatay. Namatay. Mhm. At ang kasong isinampa lamang ay 49 incidents. Mhm. So kailangan suriin. Ako'y naniniwala na makikita ito ng ICC. At ito ang gagamiting sukatan. No? Ito ba ay widespread? Ito ba ay systemic? Ito ba ay government policy? So let's just trust the process. I-de-escalate din natin. Bawasan din natin yung mga personal rhetoric Mhm. na ang intensyon ay siraan ang magkabilang panig kasi it doesn't help. Tandaan mo, Sander, lahat ng sinasabi natin dito walang epekto sa Mhm. Correct, ICC. correct. Mhm. No, tayo lang ang nagsusugatan, tayo lang ang nagsisiraan, tayo lang ang nag-iinisan. Pero kahit na ano sabihin natin, kahit anong welga ang gamitin natin dito, hindi yan nakakaapekto sa ICC. Pati nga ho yung mga comment sa comment section sir nung kanilang live stream, minumura ang ICC, bayaran, etc. Hindi naman nila hindi rin naman nila naiintindihan yun eh. Correct. At hindi rin nila babasahin yun, hindi nakakaapekto sa kanila yun. Opo. So kayo po ay naniniwala na hindi po totoo yung banggit ng 18 dating sundalo na ginamit daw po yung pera para sa mga pambayad, panuhol sa mga investigador ng ICC. At this point, hindi ko siya pinapaniwalaan hanggat hindi ko nakikita yung under oath nilang statement at hindi sila nako-cross-examine o natatanong tungkol dito. No? Kasi mahirap paniwalaan dahil ako naman po ay alam ko rin ang proseso ng ICC at ito ay funded internationally at hindi ito umaasa, hindi tumatanggap no, ng mga suhol galing sa mga iniimbestigahan nila unless ito'y kayang patunayan. No? So ang presumption ko pa rin ay credible sa aking mata ang ICC.
Opo. Sir, before we let you go, sabi lang po ni Texter 6976, magaling pong mag-explain yung kausap po ninyo. Ang naririnig niyo po ay si Attorney Enrique Buco de la Cruz, ang Dean ng College of Law ng Baliwag University. Thank you po sa ating texter at maraming salamat din po sa inyo, Attorney de la Cruz. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, nakausap po natin si Attorney Enrique Buco de la Cruz, ang Dean po ng College of Law ng Baliwag University.